Yes, good day to you guys. And again, my name is John Raymond Cada and welcome back to another content. And medyo mahaba-haba yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang topic natin for today is the 7 master steps na tinuro sa amin ni Sir MJ Lopez. So, ayun, simulan na agad natin. Huwag na natin patagalin. By the way, thank you so much pala guys sa mga supporters natin dyan na patuloy na nagsusupport dito sa page na to. We're still growing right now. We have 600 followers already. Wala pang week. So, I think ilang weeks pa lang. Umabot na ba tayo ng 1 week? But yeah, let me go ahead and check mamaya. But yeah, right now, the 7 master steps from Sir MJ Lopez. Ito pa nga, nakasulat pa sa kamay ko, no? So, hindi natin sa ulo masyado, pero alam natin kung paano siya gawin. And I just wanna share with you, baka applicable or pwede at gumagana din sa'yo. Number 1, number 1 in the 7 master steps. Ano ba yung master steps? Master steps. Okay, ulitin natin. Number 1 master step na kailangan natin gawin is number 1 is mag-decide. So, mag-decide ka lang kung ano ba talaga yung gusto mo. Just like for example, this one, gusto ko talaga mag-create ng content. Okay lang sa akin kasi mali-mali yan. Pwede ko yan na hindi ulitin. Or depende. Depende sa akin kung uulitin ko or i-edit ko to. But, that is my goal. That is what I want, to share value to you, to share sana inspiration na din, ma-inspire kayo na sa mga hindi pa nagka-create ng content, mag-create na kayo kung nanonood kayo ngayon. So that's my purpose. Number 2 is to plan. Okay? Planuhin mo kung ano nga ba yung gagawin mo, at kung hindi mo pa alam yung gagawin mo, you can just magtanong, no, sa nakagawa na, or ako personally, nagtatanong lang din ako kay ChatGPT. So, nagtatanong din ako sa AI mismo kasi mas detailed din and mas okay din na magtanong ka na lang kay AI. Okay? So, yeah, just wanted to share with you ano yung ginawa ko. So, that's my plan. So, may plano na ako buong week, buong buwan, and I just take massive action. That's number 3. Action. Okay? So, lahat ng yun, lahat ng pagde-decide mo at pagpaplano mo, walang silbi yun kung hindi ka magte-take ng action. Okay? And, sabi nga, ang daming naniniwala sa law of attraction. Okay? But speaking of attraction, there's 2 words, di ba? Attract, and then tion, which is action. So, you have to attract while doing the action. Ganun pala yung meaning niya, guys. So, yeah, natutunan ko lang din to dito din, sa community, sa Worldwide Entrepreneurs, kay Sir MJ Lopez. No, law of attraction pala, hindi pala siya trabahong tamad. Attract plus action pala. Okay? So, the next one is to monitor. Siyempre, hindi naman lahat ng ituturo ni ChatGPT, ng influencers, ng content creators is applicable din sa'yo. You have your own niche, you have your own market, you have your own skills na kailangan mong i-monitor. Okay? Just for me, for example, ako, meron akong mga videos na hindi naman mataas yung views. Meron ding mga videos na mababa at mataas yung views. Okay? So, yung tinitingnan ko yung patterns ng anong ginawa ko or ano yung mga video na ginawa ko na mataas yung views at yun yung paulit-ulit ko na ginagawa. Okay? Just like for example, napipiyok na tayo, no? But, just like for example, this video is applicable for me, yung mahahabang video and may hook sa una. Kasi, ito yung medyo mataas yung views. And, I think yung mga nanonood sa video ko ngayon is yun yung mga taong gustong matuto talaga. Yung nag-i-stay hanggang sa dulo ng video. Okay? So, yun yung ginagawa ko ngayon, ina-integrate ko, and minsan, tinatry ko din i-cut ito in the short form video. Okay? And, after that guys, after you monitor, number, ano na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Number 5, master step is
gratitude. Okay? So, gratitude meaning, kung ano man yung resulta na meron ka ngayon, pagpasalamat mo lang. Kasi sabi nga ni Sir MJ Lopez, pag nagpasalamat ka sa mga bagay na meron ka ngayon, mas bibigyan ka pa ng mas marami. So, ipagpasalamat mo na kung ano yung meron ka ngayon. And sabi nga ni Tony Robbins, you must have to focus on what you have and what you can control. It's like, for example, gusto ko sana mag-jogging ngayon. And hindi ko naman kontrolado yung weather. So, umulan. Probably, hindi ko kontrolado yung exercise ko ngayon. But, I have to control my body na kaya ko naman mag-exercise dito sa loob ng kwarto. Okay? And plano ko din sana, while jogging, while exercise, sa labas, is mag-create ng content. But right now, since ito lang yung kontrolado ko, yung kwarto, yung sarili ko, and hindi natin kontrolado yung panahon, so, tayo yung mag-a-adjust. Okay? And, number 6 na nga ba tayo? Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 6 is reward. Okay? Or self-love. Self-love meaning, after mo mag-take ng action, kasi minsan sa atin guys, kung wala masyadong resulta, todo din yung hataw mo, todo din yung pagtitake mo na action, minsan sa atin nababurn out. At hindi na tinuloy-tuloy yung ginagawa nila. So, balik na ulit sila sa panibagong decide. So, hindi pa nga natatapos yung 7 master steps. And, na-realize ko lang na since hindi ka or mabilis kang ma-burnout, ang sekreto pala dyan, sabi ni Sir MJ, is self-love or reward. For example, ganito, meron kang resulta. Maliit man yan o malaki, 10% doon pwede mong i-self-love. Bili mo ng damit, bili mo ng pagkain, or ano yung makakapagpasaya sa'yo. And, how about this? Paano, Sir John Ray, kung walang resulta talaga? Okay? So, natutunan ko din to kay Sir MJ Lopez nung humahataw pa tayo and yet wala pa ring resulta. So, hindi naman tipong pag nag-reward ka sa sarili mo is malaki or should we say, kailangan mong gumastos. Pwede naman yung reward na pagkatapos mong humataw, pagkatapos mong magtrabaho is magkape ka lang. Magtimpla ka lang ng kape, tapos in the chill place, no? Tumambay ka muna ng at least 10 minutes or 30 minutes, no? Habang nagkakape na wala kang iniisip. So, napaka-relax nun. So, self-love na din. Diba? And the last one is raise your standard. So, meaning, after mo mag-decide, okay, balikan muna natin, After mo mag-decide, nagplano ka, nag-take ka ng action, nag-monitor ka, maliit man yan yung resulta or malaki, so nag-monitor ka. After that, nagpasalamat ka sa anumang resulta na meron ka, or kung wala ka pang resulta, pwede kang magpasalamat kasi nag-start ka na, diba? Just like for example, nag-create ka ng content, tapos yung resulta mo 3 views lang. Magpasalamat ka pa rin kasi nakapag-start ka, yung iba hindi nga makapag-start, di ba? And number 6 is self-love. So, pasayin mo yung sarili mo or bigyan mo ng reward yung sarili mo. And number 7, the last step is raise your standards. Okay? And raising your standards meaning raise mo yung kung ano yung decision mo. Ngayon, for example, nag-create ka ng content at ang goal mo is magkaroon ka lang ng at least 100 views. So, ano yung gagawin mo? Ano yung kontrolado mo? Diba, mag-create ng maraming content. So, just raise your standard, diba? Raise your standard, kung nag-decide ka na 1 content per day, gawin mong 2 content per day. Diba? And, planuhin mo ulit. So, kung tumaas yung standard mo, kung nag-decide ka na 2 yung content mo, so planuhin mo kung kailan mo siya ipopost. So, replanning. And after that, mag-take ka ng action, syempre, doble din yung effort mo.
Kasi doble na yung gagawin mong content. So, yeah, pag-usapan na lang natin, example na lang natin yan lahat, content na. Kasi, I'm just being, alam mo yun, I'm just inspired na makapag-inspire din sa inyo na mag-create na talaga ng content, especially ngayon. Ngayon, ang daming benefit talaga eh. Kasi kung mag-create ka ng content, kaya number one, for me, ang benefit nito is nakapag-share ako ng thoughts ko or nakapag-release ako ng kung ano yung nasa utak ko. And since re-release ko kung ano yung nasa utak ko, nasa puso ko, na-share ko siya sa camera, and basta napalabas ko lang siya, diba? Kumbaga yung utak ko, nung hindi pa ako nag-share, napupuno. And for me to be able to empty my mind is when you speak it. Kung makikipag-usap ako sa ibang tao. And ang na-realize ko lang, I love talking to other people, pero hindi naman ako kumikita doon. Diba? So, sayang sa oras. Hindi, okay naman kung close friends mo, kung valuable talaga sa'yo. Pero, we're talking about, alam mo yun, usapan lang naman, ganito, ganyan. No, just do your priorities, okay? And priority ko ngayon is makapag-share din sa inyo and makapag-inspire na mag-create din ng content. And then, after that is monitor. The same effort no, that ng pag-monitor. Kung ano yung what works for you, for you. What works for you is gawin mo lang. Okay? And yung hindi nag-work is eliminate mo. Ganun lang simple. And ayan, next one is gratitude. So, magpasalamat ka pa rin kung ano yung resulta na meron ka. And then, after that is, kung magkakaroon ka na ng resulta, at kung wala man, just raise your standard, no? O, nung una, nagkakape ka lang, pero ngayon, may biscuit ka na. So, pwede. Diba? At least, you raise your standards. Diba? And after that, after mong matapos yung 6 na yon, again, paulit-ulit lang, just raise your standard again. Okay? So, kung yung decision mo, kung na-hit mo na yung goal mo, pataasin mo lang, doblehin mo yung effort mo, sipagan lang natin. Okay? And I'm sure na makukuha mo yung gusto mo, at madadagdagan pa yon, at makakapag-level up pa tayo sa mga buhay natin. Yun lang, and see you soon.